Ako si Chloe. Sa araw ng exam para sa full ride scholarship ko. Hoy, ikaw! Iniligtas ko si Julian, ang campus heartthrob, mula sa atake ng mababang asukal sa dugo. Chloe Carter, ako ang nagligtas sa iyo. Naakit ako sa unang tingin. Kaya napalampas ko ang exam at nawala ang scholarship ko. Napunta ako sa pagkuha ng student loan. Naging simp ako ni Julian sa loob ng 4 na taon. Buong eskwelahan ay tumingin sa akin ng mababa. Lahat sila ay paborito mo. Aba, kung hindi ito ang munting simp ni Julian, wala pang nakita na ganito kaawa-awa. Gusto mo talaga ako ng ganyan? Sobra. Sabi nila, ang pagpupursige ay nagpapabagsak ng pagtutol. Kahit ang iceberg matutunaw kung sapat ang pagsimp mo. Pagkatapos ng graduation, magpakasal tayo. Ngunit sa araw ng graduation, inihayag ni Julian ang kanyang tunay na pagkatao. Siya pala ay isang nakatagong trust fund baby. Julian? Nandito ka ba para pakasalan ako? Ikaw ay simp ko lang. Akala mo ba talaga pakakasalan kita? Wala ka kundi simp ko. Seryoso kang naisip na pakakasalan kita kailanman? Ito ay tseke para sa 10 milyon? Ituring mo itong bayad sa 4 na taon mong serbisyo? Akala niya talaga, siya si Cinderella. Kita mo, 4 na taong pagsisim. At sa kanyang paningin, pulubi lang siya na mabibili niya. Ang kaawa-awa. Simp-simp, nagsisimp, hanggang sa wala kang makuha. Sinong nagsabing wala akong nakuha? Isang 10 milyong breakup settlement ay akin na sa wakas. Hoy, lahat! Sa nakaraang buhay ko, ang taong nagligtas kay Julian, ako si Maya, ay ang bestie ko, si Maya. Iniligtas kita. Si Maya ay nahulog kay Julian sa unang tingin. Siya ay gumugol ng 4 na taong pagsisim para sa kanya. Pero sinong nakakaalam na si Julian ay isang nakatagong trust fund baby? Sa araw ng graduation, 10 milyon. iniwan niya si Maya. Tawagin mong bayad sa 4 na taong pagsisimp. Mula sa sandaling ito. Tapos na tayo. Wag, Julian! Wag. Pero ang tanging gusto ni Maya ay ang kanyang pagmamahal. Maya, wasak ang puso, tumalon siya mula sa gusali. Huwag, Maya, huwag! Sa kasamaang palad, kami parehong nahulog. At pagkatapos, binigyan ako ng pangalawang pagkakataon. Oh, hey! Gising ka na pala! Sa pagkakataong ito, naunahan ko ang bestie ko sa pagsagip. Hoy! Siya ay nahuhulog! 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 Ako si Chloe. Chloe Carter. Iniligtas kita. Go! Tanging tanga lang ang mahuhulog sa trust fund, baby. Gusto ko lang ang 10 milyon. Julian, minahal kita ng 4 na taon. Pero itinago mo sa akin ang lahat sa loob ng 4 na taon. Alam kong hindi ako sapat para sa'yo. Kaya simula ngayon, hindi na kita iistorbo. Simula ngayong araw, tayong dalawa ay hindi na magkikita. Ang determinasyon niya kahit 4 na taon ang pinagsamahan. Go, go! Kung hindi ka aalis, masisira ang karakter ko. Sika, Chloe Carter, kunin mo ang pera mo. At huwag ka nang magpakita sa akin. Sampung milyon. Kalimutan ng mga utang sa pag-aaral. Baka makapagsimula pa tayo ng negosyo at kumita. Alam mo, natakot akong tanggihan mo ang 10 milyon dahil sa pag-ibig. Natakot ako. Kabulastugan ng pag-ibig. Bestie ko lang ang gusto ko. Yumaman tayo ng magkasama. Bumalik na ang Sinta. Uy, kumain ka na ba? Hindi gutom. Anong problema ni Julian? Graduate siya ngayon at matutupad na ang hiling ng iyong lolo na magmana ng Sterling Group. Bakit siya ganyan ka-stress? Aba, boss, sa tingin ko, may broken heart siya. Broken heart? Broken heart? Ang galing! Ibig sabihin, magkakaapo na ako sa lalong madaling panahon. Ang galing!
Ang galing talaga. Hahanapin ko agad kung sino siya. Yung babaeng iyon. Binablock niya ako sa lahat sa loob ng 1 oras. Damn it. Julian, mahal. Sino ang nagpasama ng loob mo? Mama, pasensya na. Ayos lang ako. Babae yun, di ba? Isang mababaw na gold digger lang. Hindi na kailangan banggitin. Makinig ka, Julian. Alam mo, minsan, ang nakikita mo ay hindi palaging totoo. Kung ibinigay mo talaga ang puso mo sa isang tao, laging may natitira na bakas. Hindi mo na kailangang hintayin ako sa sobrang lamig na ito. Nakatayo sa baba ng ganyan. Hindi na ako makakabalik ngayon. Nakalock na ang dorm ng mga babae. Palagi kang lumalaktaw sa pagkain. Magkakasakit ka sa tiyan. Gumawa ako ng yam porridge para sa'yo. Gusto kong panoorin kang ubusin ito. Julian, handa kong ibigay sa'yo ang lahat. Tama, isang taong nagmahal sa akin ng ganyan. Para sabihin sa akin ang mga bagay na iyon. Tiyak na naramdaman niya na hindi siya sapat. Malamang nasa bahay siya ngayon. Nilulunod ang kalungkutan sa alak. Mama, lalabas ako. Leon, dalhin mo ako sa bahay niya. Apo? Apo ko, Sa 10 milyong piso na ito, sa wakas, makakalabas na tayo sa lumang lugar na ito. Maya, lumipat tayo sa bagong lungsod at magtayo ng sariling negosyo. At kumita ng malaki. Simula nang umalis tayo sa ampunan, kami na lang ang isa't isa. Ang bestie ko sa wakas dadalhin ako sa yumaman. Ahahaha. Hoy, pero seryoso, noong panahong nililigawan mo si Julian, labis kang nahumaling. Tatayo ka sa labas ng apartment niya ng 2 oras para lang dalhan siya ng sabaw. Hindi ko akalain na magiging practical ka. Kunin ang pera at umalis na. Haha. Oo naman, kung hindi ko ginawa ang acting, paano ako babayaran? Ang sakit! Sobrang sakit! Miss, ayos ka lang? Hayaan mo akong dalhin ka sa ospital. Hindi na. Kapag nakita ni Julian ang sugat na ito, tiyak na maaantig siya. Sapat na ang 100 piso. Naantig ha? Di malilimutan, di ba? Pwede bang dagdagan pa? Mga bagay na tulad nito, ginawa ko araw-araw. Pinaghirapan ko para sa kanya. Pinaghirapan ko ang bawat sentimo. Pero ikaw, marunong ka bang magluto ng sabaw? Take out. Pinagsaluhang delivery. Hahaha. Oh, lilipat na kayo mga girls? Mukha kayong excited. Martha. Yumaman kami. Tataas ang antas ng buhay. Nako, Buti naman. Ipagpatuloy nyo yan. hey. Boss, nagtanong-tanong ako. Sabi nila, si Chloe at si Maya ay lumipat na. Mga ulila sila. Walang pamilya. Walang koneksyon. Walang nakakaalam kung saan sila pumunta. Hinahanap nyo ba si Chloe at yung isang babae? Ma'am, alam niyo ba kung saan sila pumunta? Nako, Hindi ko alam. Pero sinabi ni Chloe na nakakuha siya ng pera. Sabi niya, papunta na siya sa magandang buhay. Naku, sobrang saya niya noong araw na yon. Maganda. Leon, Opo, sir. Boss, nandito ako. Ano yun? kahit kailangan nating sirain ang lungsod na ito, hanapin mo si Chloe at dalhin siya sa akin. habulin ng pera sa 2 buhay. Eto na, Wow, maaga ka ngayon. Magandang umaga, Boss Carter. masiyahan. Boss Carter, itong mga ocean mist beans mo ang bango-bango talaga. Pwede bang bumili ako para gawin sa bahay? Oo, Boss Carter. Sobrang sarap. Sali ako. Ang eksklusibong kape nating Ocean Mist ay malapit ng mabili na kabag para sa lahat. Hindi na ako makapaghintay. Ang galing. Ang astig. Ang benta ng tindahan natin ngayong buwan doble na naman? Kung ang ating mga Ocean Mist beans ay makapasok sa isang profesional na expo at manalo ng mga parangal, maaari nating gawing independenteng tatak. Sinong may alam? Baka mula sa mga may-ari ng tindahan, maging CEO sa lalong madaling panahon.
Narito na ang padala. Kailangan kong magbaba. Sa wakas, narito na ang padala. Pasensya na. Tulungan mo ako. Huwag kang maingay. Saan siya pumunta? Hoy, nakakita ka ba ng lalaking nakamas? Ha? Hindi ko nakita. Ito ba ang tamang lot ng Highland Beans? Ah, titingnan ko. Lot B12. Iyon nga. Wala nang tao. Pwede ka nang lumabas. CCC Caleb, award-winning actor na si Caleb, Episode 5. Okay ka lang? Salamat guys. Yung mga iyon ay stalker fans at paparazzi. Para bang grupo ng mga terorista. At ikaw, anong nasa isip mo at tumakbo ka ng ganyan? Salamat sa kanina. Kung may kailangan ka man sa akin, hindi ako magdadalawang isip kahit isang segundo. Oy! Huwag mong sabihin ang sa hinaharap. Walang oras na gaya ng kasalukuyan. At ito, Ito, pwede mo ring pirmahan ito? baliw ka ba? Pirmahan mo lang ang papel. Kumalma ka. Pinapirmahan mo siya ng napakaraming bagay. Paano kung mapagod ang kamay ng kawawang lalaki? Hindi mo maintindihan ang celebrity merch na ito ay nagkakahalaga ng malaki. Tandaan mo? Noong huli naming nailigtas ang isang lalaki, kumita kami ng 10 milyong dolyar. Sa pagkakataong ito, mas malaki pa ang kita. Huwag mong tanggihan ang pera. Tapos ng pirmahan. Eto, oh my gosh! Hindi ko kaya ito. Ang dakilang award-winning actor na si Caleb, Sa wakas, ay may tabloid skandal na. Boss, Yung taong pinahanap ko sa iyo, nahanap mo ba sila? 3 taon na, boss. Si Chloe Carter ay biglang nawala na lang. Kamakailan, may kinuha ang litrato ang mga paparazzi sa Haicheng. Si award-winning actor na si Caleb Sterling ay nakikipaglandian sa isang babae. Balita? Siya raw ang sinasabing nobya ni Caleb. Babalik na rin ko agad ang pera para alisin lahat ng tabloid scandal ni Caleb. Hindi na kailangan. Ito na nga ang unang beses na may nakalink na babae sa aking nakababatang kapatid sa mga tabloid. Si Caleb ay hindi naman talaga interesado sa babae, tulad mo. Patayin mo na yan. Ang ganitong uri ng tabloid scandal ay hindi naman masama para kay Caleb. Kaya niya yang hawakan mag-isa. Yang mukha. Hindi mo ba yan papatayin? Patuloy mong hanapin si Chloe Carter. Opo. Julian, handa akong isuko lahat para sa'yo. Tingnan mo, hindi ba't para tayong mag-asawa? Hahanapin kita kahit anong mangyari. Chloe Carter. wow! Ang bango! Ng sea salt at mga bulaklak. Ang galing, di ba?
Ito ay Miss Bloom mula sa River City at Pink Sea Salt mula sa Ocean City. Iyon ang dahilan kung bakit ang aking kakaibang Ocean Mist Beans. Magtala ka, Maya. Ang temperatura ng pag-charge ay 100 at 75 degrees. Sige, okay, gets. Jeez, bakit ang daming tao? Hindi man lang ako nag-promote ngayon. Ikaw ba ang babaeng nakuhanan ng litrato kasama si Caleb Sterling kahapon? Ha, ha. Ano ang relasyon ninyo? Ikaw ba ang kasintahan ni Caleb Sterling? Gaano na kayo katagal? Siya, iyon. Ang babae sa litrato. Paano mo nagawang galawin ang aming Caleb? Siya ay may malinis na record buong taon. Anong murang trick ang ginamit mo? Ang aking beans! Hoy! Hoy! Lahat! Kumalma kayo! Tigilan ng pag-film! Ito ay isang coffee shop! May negosyo tayong patakbuhin. So, gaano kaseryoso kayo ni Caleb? Nakilala mo na ba ang mga magulang niya? Ang aking fine china. Balita, si Caleb ay nagkaroon ng hindi pagkakasundo sa kanyang agency dahil sa iyo. Totoo? Kayong lahat, lumabas ngayon din. Ito ay isang cafe. Alam mo ba kung magkano ang halaga ng mga beans na ito? Ang mga beans na ito? Wow! Nandito si Caleb! Siya nga talaga. Ang gwapo. Pasensya na. Ako na ang magbabayad ng lahat ng pinsala ngayon. Lumabas kayo lahat. Caleb, pakibigay sa amin ng pahayag? Pahayag? Tungkol saan? Tiyak na nandito siya para linawin ang mga bagay? Pumunta ako rito ngayon para itama ang maling impormasyon. Binibining Chloe Carter ay talagang hindi ang aking kasintahan. Siya ay aking nobya. Ah. Malapit na kaming magpakasal. Ang mga taong may numerong lampas sa 801, iminumungkahi kong bumalik kayo bukas. Medyo nauubusan na tayo ng mga butil ng kape. Ah, Nandito kami para makita ng personal ang aming hipag. Okay lang sa amin maghintay. Tingnan nyo lahat. Ito ang tindahan ng nobya ni Caleb. Ang galing ng panlasa ni Caleb. Oo. Pero wala na ring espasyo sa loob. Ang kita ngayong araw ay naging 3 beses ng karaniwan nating benta. Ginoong Sterling, kahit na ikaw na ang umaksyon kahapon, nauna kang kumilos at humingi ng permiso pagkatapos, at talagang nabigla ako. Pero dahil pinayagan mo akong magbilang ng pera hanggang mangawit ang mga daliri ko, pinapatawad na kita. Espesyal na sitwasyon yun kahapon. Pasensya na. Pero ang iskandalong ito ay lumala ng husto. Kung ang relasyon ay malantad na peke, masisira ang aking imahe sa publiko. At saka, ang aking ina ay sobrang saya nang makita niya ang balita. Tumatanda na siya at gusto niyang mag-asawa na ako agad. Kaya, binibining Carter, mayroon akong alok. Maaari kang maging asawa ko sa kasunduan. Magdidiborsyo tayo pagkatapos ng 3 taon. Ginoong Sterling, may espesyal bang tao sa buhay mo? Wala. Ginoong Sterling, matagal ka na sa industriya, kilala sa pag-iwas sa mga babae. At sa iyong forum sphere, maraming lumang usapan nagkalat ng chismis tungkol sa iyong sexual na oryentasyon. At noong araw na iyon, ang paraan ng pagtingin sa iyo ng iyong manager, hindi lang ito pag-alala para sa isang artista, parang higit pa ito sa malambot na pag-aalala. Hayaan mo akong manghula. Hindi peke ang mga chismis na yan sa forum sphere. At ginagawa mo ito para protektahan ang iyong kasintahan at ang iyong imahe sa publiko. Sa ngayon, kailangan mo ng isang taong may walang nararamdaman para sa iyo bilang partner sa panggap na ito. At ikaw, aba, hindi ka naman nagpupumilit na lumapit sa mga babae. Ang pagkakataong ito ay nagkataon lang, kaya gusto mong gawing bahagi ng iyong plano na itago ang tunay mong relasyon. Tama ba? Ako. Tama ka. Alam ko na. Totoo nga ang aking hinala. Tingnan mo, kailangan mong itago ito sa atin. Ang sitwasyon ko. Para sa aking pamilya man o sa aking karera bilang isang artista, ito ay magiging isang malaking iskandalo. Pero makinig ka, pinutol ko na ito. Hindi ka magiging kabit. Ako, si Chloe Carter, sumusumpa sa aking lahat ng kayamanan sa hinaharap na ang sikretong ito mananatili sa silid na ito. Ito ang gagawin natin. Magdadagdag tayo ng sugnay sa kontrata. Sasabihin nito, ang oryentasyong sexual at katayuan ng relasyon ng Partido A ay mga bagay na may pinakamataas na kumpidensyal. Kung ibubunyag ng Partido B ang impormasyong ito, automatikong matatapos ang kontratang ito at dapat bayaran ng Partido B ang Partido A para sa lahat ng pagkalugi na nangyari bilang resulta.
na para sa isang tulad ko na nabubuhay at humihinga sa pera ay ang pinakamasamang parusa na maiisip ko. Salamat. Masaya ang magnegosyo. Ano, ang kasal ay isang piraso lamang ng papel. Malaki ang makukuha ko dito. Kami ay bagong kasal. Mapoprotektahan niya ang kanyang reputasyon at makukuha ko ang mga benepisyong pinansyal. Magkasama tayo dito. Magkasangga sa krimen. Oy, Sandali lang. Hindi tama yan, di ba? Chloe, ito ay kasalang pinag-uusapan natin. Ito, masyadong informal. Maya. Mga lalaki sa mundong ito. Pare-pareho sila, hindi mapagkakatiwalaan. Papatayin kita! Richard Carter, hindi ka ganyan bago ka nagpakasal. Mamamatay si Mama. Ang nanay ko ay pinatay sa pamamagitan ng pagbugbog ng sarili kong ama. Sana mabulok siya doon. Sa natitira pang buhay niya. Chloe, Pero, isipin mo, pera. Pera ang maaasahan. Maya, kailangan mong tandaan ito. Huwag kailanman talikuran ng pera. Julian, nakita mo ba ang balita? Sabi ni Caleb, magpapakasal na siya. Ay, naku. Paano hindi ko ito alam? So, sino ang babae? Ngayon ko lang nalaman. Ginang Sterling. Boss, bumalik na si Caleb. Mama, Julian, nandito na ako. Naku, nabanggit ang demonyo. Ngayon, sabihin mo sa akin ang lahat. Magpapakasal? Taga saang pamilya siya? Ano ang buong pangalan niya? Saan siya nakatira? At ilang taon na siya? Sige, sige. Mama, kumalma ka. Mama, pakiusap. Sabihin mo na sa akin. Caleb, hindi ko narinig na may girlfriend ka. Totoo ba? Oo, totoo. Matagal na kaming magkasama. Inilihim ko lang dahil sa trabaho. At saka, hindi siya mayaman na tagapagmana. Natatakot lang ako na hindi kayo papayag. Oo, syempre. Dahil kayo ay kumpirmadong binata, masaya ako na sa wakas may nakilala na ang isa sa inyo. Sino ba ang may pakialam kung siya ay mayaman? Oh, titingnan ko ang horoscope. Kailangan pumili ng magandang araw. Mama? Julian? Pasensya na. Inilihim ko ito sa iyo ng matagal. Kung mahal mo siya, susuportahan kita. Kahit sino siya o saan man siya galing, wala sa mga iyon ang mahalaga. Ang pamilya natin ay magbibigay sa kanya ng engrandeng kasal at tatanggapin siya ng buong puso. Pero ikaw, sigurado ka ba talaga dito? Hindi pa ako naging ganito kasigurado. Mahal ko siya. Mabuti. Hindi ko pa nga nakita ang balita. Tingnan ko nga. So, sino itong babaeng ito na nagpapakasal ka? Ano ang trabaho niya? Well, siya ay ang may-ari ng Ocean Mist Cafe. Siya ay mabait. At sa Haicheng, iniligtas niya ang buhay ko. Actually, di ba? Buwisit. Hindi ba yan ang babaeng hinahanap ni Julian sa loob ng 3 taon? Paano siya napunta bilang nobya ni Caleb? Anong problema mo? Anong nangyari? Ganon ba siya kaganda? Caleb, lumapit ka rito. Ibigay mo sa akin ang birth chart ng babaeng iyon. Ay, mama. Wala nang mahalaga yan. Boss. Well, Leon, ano po, boss? Boss? Ano po, boss? i-book mo ako sa susunod na flight papuntang Haicheng, patungong Ocean Mist Cafe. Binibining Taylor, handa na ang pour-over mo para kunin. Maya, paubos na ang geisha. Si, Welcome. Bulag ka ba o ano? Tingnan mo kung saan ka pupunta. Alam mo ba kung magkano ang halaga ng outfit na ito? Akala mo kaya mo itong bilhin? ikaw ang sumalubong sa akin. May CCTV kami sa tindahan. Ano ito? Chloe Carter?
Oh, sige na. Maya? Kayo pala. Vanessa, Sino yan? ang prinsesa natin sa eskwelahan. Noong unang panahon, sabi nila ang class president ay sumusulat sa pisara at may alikabok ng chalk na dumikit sa mukha niya. Sabi niya ito ay polusyon ng PM 2.5 at hiniling na ipagbawal ang chalk sa buong eskwelahan. Ginoong Sterling, hindi ka natulog buong gabi. Baka dapat magpahinga ka. Hindi kailangan. Gusto kitang nandoon sa loob ng 20 minuto sa coffee shop ni Chloe. Opo, Ginoo. Matagal na tayong hindi nagkita. Kayo dalawa mukha pa rin kaawa-awa. Walang pinagbago simula noong bata tayo. Ngayon, nagpapatakbo kayo ng basurang coffee shop na ito. Pero sa kabilang banda, bagay na bagay sa inyo. Pareho kayong basura. Naku, ako, sa kabilang banda, ay mahusay. Ang hobby ko ay isang executive sa Universal Group. Vanessa, ang kamera ng seguridad ay nandyan. Malinaw na ipinapakita na ikaw ang unang sumalubong kay Maya. Ngayon may coffee grounds sa sahig. Kailangan mong bayaran ang pinsala. Mga mumurahing coffee grounds lang yan. Ano bang halaga niyan? 500. 500 lang. Ituring mong kawanggawa para sa isang pulubi. Bawat gramo. Ano? Panama Rose Estate Geisha, isang Best of Panama auction lot. Ang presyo ng subasta ng green bean ay $8,000 bawat pound. Mayroon kaming resibo at ang certificate. Pagkatapos ng conversion ng pera at isinasaalang-alang ang pagkawala sa roasting, ang presyo ng ground beans ay umaabot sa 500 yuan bawat gramo. Ang garapon na nabasag mo ay naglalaman ng 200 gramo. Iyon ay 106,000 yuan sa kabuuan. Dahil dati tayong mga kaklase, i-round down ko para sa iyo. Magbayad ka na lang ng 100,000. Chloe Carter, huwag mong subukan ang iyong kapalaran. Alam mo ba kung sino ang asawa ko? Siya ay isang executive sa sangay ng Sterling Universal Group sa Haicheng. Ang buong mall ay nasa ilalim ng kanyang kontrol. Alam mo ba? Sisiguraduhin kong ang basura mong ito ay isasara bukas. Hindi na naman ang mga Sterling. Ano? Natakot ka na? Huli na. Tatawagan ko na ang asawa ko ngayon. Seryoso ba siya? Habi, nasa isang sira-sirang coffee shop ako. Binubuli ako. Sinusubukan nila akong mangikil ng 100,000. Magdala ka ng mga tao at sirain mo itong lugar para sa akin. Umalis kayo. Kung masaktan ka, ikaw ang bahala. Huwag kang umalis. Wala na tayo. Ang kita ng tindahan natin ay babagsak ng sobra. Vanessa, ano ba talaga ang gusto mong gawin? Mahal, siya ang nambubuli sa akin mismo sa iyong teritoryo. Ikaw pala ang, paano mo nagawang dayain ang asawa ko? Alam mo ba kung sino ang kinakalaban mo? Siya ang direktor ng commercial na kalye na ito, si Ginoong Davis. Sobrang lagot tayo. Ginoong Sterling, nakatanggap kami ng balita mula sa Haicheng Commercial Street. Isang executive ng Sterling Group ay babasagin ang tindahan ni Binibining Carter. Kung may isang butil ng kape na maaabala sa kanyang tindahan, ang inyong year-end bonuses ay magiging katumbas niyan. Clark, bilisan mo. Kailangan nating protektahan ang ating mga sweldo. Ano ang gusto mo? Ito ang iyong pagpipilian. Maaari, lumuhod ka at humingi ng tawad sa asawa ko o dudurugin ko ang lugar na ito. Lumuhod ka, Chloe. Nagre-record ako nito para sa grupo ng klase. Gusto kong makita ng lahat kung gaano kaawa-awa ang dating class president natin ang kinalabasan. Durugin mo! Tigil! Pakiusap huwag! Nawawala na ang lahat! Tulong! Sinong executive ng Universal Group ang naglakas loob na basagin ang tindahan ko? Sinong executive ng Cosmos Group ang gustong sirain ang tindahan ko? Kahit lumipat na sa bagong lungsod, nakakasalubong ko pa rin itong sucker? Hindi mo ba talaga sisirain ang tindahan? Hindi naman. Gamit ko lang ang ultimate ni Seth. Ginoong Davis, sa hampas na iyan, binasag mo ang bonus na 300 grand para sa quarter na ito naging pira-piraso. Katawa-tawa. Ako ang namamahala sa buong kalye na ito. Paano ako matatakot sa maliit mong tindahan? Ang aming tindahan ay ang traffic magnet para sa buong West District ng mall. Sa nakaraang 3 buwan, pinalakas namin ang benta para sa buong West District. Iyan ay 18% ng kabuuang kita. Kung magsasara ang aming tindahan,
Ang daloy ng tao sa West District bababa ng hindi bababa sa 15%. Batay sa karaniwang gastusin at sa iyong komisyon, ang iyong management bonus ng quarter na ito ay eksaktong 300,000. Ngunit sa kabilang banda, ginagarantiyahan ko na madagdagan ang daloy ng tao sa West District ng hindi bababa sa 10% at tulungan kang malampasan ang iyong mga target. At bukod pa rito, kasalukuyan akong nakikipag-usap sa Cosmos Group tungkol sa isang order ng coffee bean. Ito ay nagkakahalaga ng 500,000. Maaari kitang ipakilala sa Cosmos Group at ipadaan sa iyo ang order. Kung magkano ang kikitain mo mula rito, ay nasa iyo na ang lahat. Bakit hindi ko alam ang tungkol sa deal na ito? Gawa-gawa ko lang iyon. Ha? Naghahabol ng pera sa dalawang buhay. Dumating na ang breakup settlement. Ang pinsala sa tindahan ay 40,000. Makipagtulungan ka sa akin at kikita ka ng dagdag na 20,000. Ngayon, tungkol sa usaping ito, ikaw ang pinakamagaling para kalkulahin ang mga numero, di ba? Amo Carter, marami kang diskarte. Sige, gawin na natin. Pero tungkol sa 15,000 na ito, babayaran mo pa rin ito. Mahal, bakit ka nagbago-bago ng isip bigla? Hindi ako magbabayad. Tumanggi ako. Ikaw ang gumawa ng gulo. Ikaw ang mag-ayos. Mabibigyan ko kayong 2.5. Pero eto ang kondisyon. I-waive ko ang 3 buwan ng maintenance fee at makakakuha ka ng libreng ad space sa buong kalye sa loob ng 6 na buwan. Walang problema diyan, di ba? Siya. 7,000. I swipe ang card. Tara. Bilisan mo! Na-process ang bayad. 7,000. Ngayon, Ginoong Davis, simulan na natin ang negosyo. Gustong maging bayani ni Ginoong Sterling, pero ang dalaga ay nagligtas sa sarili. Ikaw, lumayas ka. Sige, aalis na ako. Hindi mo ako nakikita. Hindi mo ako nakikita. Hindi mo ako nakikita. Hindi mo ako nakikita. Hindi ako bulag. Kumusta? Umahabol sa pera sa dalawang buhay. Lumabas ka. Anong ibig mong sabihing umalis? Ito ang tindahan ko. Matagal tayong hindi nagkita. Matagal na nga. At ikakasal ka na? Hinanap kita sa loob ng 3 taon. 3 taon? Ano ba? At ngayon, papakasalan mo si Caleb? Sa paaralan, iniligtas mo ako. Pagkatapos, iniligtas mo si Caleb. Kaya isang lalaki lang ang nililigtas mo. Tapos, lilipat ka sa susunod? Iligtas siya? Tigilan mo na ang pag-arte. Sa dating apartment ko, nangako kang ibibigay mo sa akin ang lahat. Sige. Kapag nakumpirma na, hindi ka makakatakas. Ang mga kalamnan na ito, baka singilin ng libo-libo sa isang gabi diyan. Ano? Titigil ka lang dyan? Julian, gumagana iyan. Chloe, baka hindi natin dapat madaliin ang mga bagay ngayong gabi. Matulog na lang tayo. Siya ba? Hindi kaya? Nako, paano ako nakatulog? Hindi, kailangang magtago ng ebidensya. Bakit gising ka? Tingnan mo. Hindi ba tayo mukhang tunay na mag-asawa? Ang breakup settlement mula sa paghahabol sa kayamanan sa dalawang buhay ay dumating na. Galit ka ba talaga sa akin ng ganyan?
naman, ang meron tayo ay transaksyon lang simula pa lang. Kahit na, saan ang galit doon? Isang transaksyon. Chloe, huwag mong sabihin sa akin na alam mo kung sino ako mula pa sa simula. Tama. Hayaan mong gawin kong napakalinaw ngayon. Ang dahilan kung bakit kita iniligtas ay ang relo sa iyong pulso. Na-clear na ang breakup settlement ng tagapagmana. Hinahabol ang bag sa parehong buhay. Sa unang tingin, mukha lang itong ordinaryong relo. Pero gusto ko ito. Alam ko kung ano talaga ito. Isang vintage prestige femme hunal a Helfias. Produkto noong 1950 seconds. Kung nasa magandang kondisyon ito, nagsisimula ito sa $400,000 sa auction ngayon. Ikaw na suot itong relo, nagpapanggap na mahirap na iskolar. Sa akin, ay kasindali ng pagmamaneho ng Rolls-Royce at sinasabi na nagbibisikleta ka sa shared bike. Kaya ikaw, Julian, sa akin ay isang mayamang bata lang na nagtatago ng mga sikreto. 4 na taon na akong nasa tabi mo. Kumusta na kapag nagtapos ka? Bibigyan mo ako ng gantimpala na sulit. Anong tungkol sa gabing iyon na may niebe noong hinintay mo ako sa ibaba? Nasaktan ka ng sobra para lang dalhan ako ng sopas. Isa lang ba iyon na investment? Oh, mas malaki ang ginastos ko sa performance na iyon. Pero mas mataas ang balik. Kita mo? Naalala mo pa na kinabang ang emotional investment ko. Chloe, sagutin mo ako ng isang bagay. Tingnan mo ako. Mayroon bang sandali? Kahit isang sandali lang. Natunay mo akong minahal? Wala. Ang $1.5 milyong na iyon ay pumutol ng ating relasyon matagal na. Tapos na tayo. Tapos na? Chloe? Bawat tingin na ibinigay mo sa akin sa loob ng 4 na taon, lahat ba iyon ay isang pag-arte lamang din? Oo, ano sa tingin mo? Ginoong Sterling, hindi ka naman naniniwala na may isang tao sa mundong ito ay magiging mabuti sa iba ng walang dahilan? Bawat piraso ng kabutihan sa mundong ito ay may kalakip na tag ng presyo. At ang iyong tag ng presyo ay ang 1.5 million. At lubos akong masaya dito. Sinasabi mo na ang pera ko ang habol mo. Si Caleb? Ano ang habol mo sa kanya? Ang kanyang superstar na halo? Ang kanyang napakataas na tag ng presyo? Dahil mahal ko siya. Kahit papaano, mabibigyan niya ako ng titulo. Masasabi niya sa buong mundo na ako ang kanyang nobya. At ikaw, Julian, ano ang maibibigay mo sa akin? Ang ibinigay mo sa akin ay isang tseke lamang sa seremonya ng pagtatapos at panlalait sa publiko. Iyon ay dahil ako. Dahil sa ano? Chloe, sinasabi mo na ang pera ko ang habol mo. Sana nga ganyan ka talaga, kahit papaano. Maaari pa kitang itali sa akin gamit ang pera. Ano ang sinusubukan niyang sabihin? Tunay na pag-ibig? Imposible. Kung alam mo ang tungkol sa nakaraang buhay natin at kung paano kanya tinrato, maiintindihan mo na si Julian ay walang puso at pera lang ang mahalaga. Boss, bakit hindi mo sabihin sa kanya? Sabihin mo sa kanya ang totoong nangyari noon. Nakaraan na yan. Pero karapat-dapat malaman ni Binibining Carter ang katotohanan. Noong nasa huling hantungan na ang iyong lolo, palihim niyang ipinagawa sa kanyang abogado ang isang testamento. Lahat ay iniwan niya sa iyo. Pero nalaman ng iyong mga tito.
Sa loob ng 4 na taong iyon na nabuhay ka sa ilalim ng peking pangalan, ginawa nila ang lahat para mahuli ka, para tanggalin ka ng tuluyan. Araw ng graduasyon, magpo-propose ka sana. Boss, may nakuha kaming impormasyon. Ang mga tao ni Tito Arthur at Tito Victor ay nakapasok na sa seremonya ng graduasyon. Sabi ng seguridad, may nagtatanong-tanong tungkol kay Binibining Carter. Ang iyong lolo ay nasa ospital pa. Paano sila nangahas na gumawa ng ganito kalakas na hakbang? Kunin mo ako ng tseke para sa $1.5 milyong. Ngayon. Sige. Pinoprotektahan mo siya, kaya mo ginawa ang lahat ng palabas na iyon, para isipin ng lahat na siya ay isang waitress na maaari mong bayaran at kalimutan, hindi ang iyong kahinaan, para protektahan siya, iyon lang ang paraan. Kailangan mong sabihin sa kanya. Sinabi niya sa akin ngayon. Sabi niya mula sa simula, ang gusto lang niya ay ang relo ko. Yung 4 na taon, investment lang para sa kanya. Sabi niya, mahal niya si Caleb. Ginoong Sterling, dapat na tayong bumalik sa Jiangcheng. Marami pa tayong gagawin para sa Coffee Expo. Naghihintay kami ng iyong pahintulot. Kumuha ka ng tao para ihatid ang mga regalo ng kasunduan ni Caleb sa tindahan. Gusto niya ng pera. Pagkatapos, bigyan mo siya ng higit pa sa kaya niyang gastusin. Ano ang dapat naming ihanda? Ihanda mo lang ilang mga titulo ng ari-arian 10 townhouse. at pumili ng ilang makukulay na susi 8 mga luxury car na nagkakahalaga ng milyon. at ang mga makintab na bato sa aking safe. Ibigay mo lahat sa kanya. Isang singsing na esmeralda. Isang kwintas na sapiro. Lahat ito ay para sa akin? Oo, Binibining Carter. Ito ang mga regalo ng kasunduan na pinapahatid ni Ginoong Caleb Sterling sa amin. Hindi ito regalo ng kasunduan. Ito ay malinaw na. Isang bundok ng ginto at pilak. Inasikaso ni Julian ang dote. Pasensya na sa pang-iistorbo. Nang iistorbo? Walang anuman. Walang anuman. Kung gusto mo, pwede kang dumaan. Kahit kailan. May gusto sana akong itanong sa iyo. Gusto kang makilala ng nanay ko. Kung may oras ka, samahan mo ako sa Jiangcheng. Dapat ay inihahanda ko ang mga materyales para sa Coffee Expo. Pero sino ba ang mag-aakala na matanggal kami sa unang round? Marami na akong oras ngayon. Oo, masyadong maliit ang tindahan natin. Wala tayong suporta, ni hindi man lang nila tayo pinansin. Tingnan ko. Ang mga materyales. Ang galing ng pagkakataon. Kilala ko ang tagapag-organisa. Ang tagapag-organisa ay ang nangungunang tagapagmana ng bilyonaryo. Siya rin ang huling hurado ng Expo. Kilala mo rin siya? Sa susunod na Martes, may handaan sa Jiangcheng. Ang tagapagmana na sinasabi mo ay ang tagapag-organisa. Ang nanay ko, nandoon din siya. Para sa akin, ako ang magiging middleman. Dadalhin ko ang inyong Ocean Mist Beans para makilala ang huling hurado. At makikilala mo ang nanay ko habang nandyan ka. Hindi ito makakaabala sa negosyo mo ng coffee shop. Mukhang maganda. Mukhang maganda. Sige, ihahanda ko na ngayon ang mga materyales at ang mga introduction card. Julian, may gusto akong pag-usapan sa iyo. Naghahabol ng pera sa parehong buhay. Tungkol sa hapunan ngayong weekend, isasama ko si Chloe para ikaw at si Mama ay makilala ang nobya ko. Tsaka, yung coffee shop niya, gustong sumali sa Coffee Expo mo. Julian, siya mismo ang gumawa ng mga coffee beans na ito. At ang sarap, subukan mo. Pero, middleman lang ako. Hatulan mo, ayon sa standards. Sigurado ako na siya gustong pumasok sa sarili niyang pagsisikap para makapasok sa Expo. Siya na? So, magpapa-impluwensya pa ba tayo para kay Binibining Carter? Mukhang
ang kapatid ko. Mas pinapahalagahan si Chloe. Hindi pa alam ni Binibining Carter na kapatid ka ni Caleb, di ba? Mas excited na ako niyan. Ako ang kapatid ni Caleb at ang kailangan niyang hingan ng pabor. Pagdating ng panahon, gagawin niya lahat ng paraan para manalo sa akin. Airport. Hindi mo na kailangang ihatid ako. Masyadong abala. Sa totoo lang, dito ako para iabot ang gown mo. Kailangan ko pang sunduin si Mama. Sa hapunan, wag mo na akong hintayin. Mauna ka nang kumain. At ito, Ano ito? tingnan mo. Jade ito. Ito ay pamanang pamilya para sa manugang na babae. Iginiit ng mama ko na isuot mo ito ngayong gabi. Alam ko, kailangan ituloy ang palabas, di ba? Salamat. Walang anuman. Tara na. Naku, Mas mahal pa itong chandelier kaysa sa akin. Solid gold ba ito o pinahiran lang ng ginto? Kung kakainin mo ito, parang alkimiya ba ito sa tiyan mo? Hey, interesado ka ba sa kape ng Ocean Mist? Ako si Chloe. Ito ang sample. Hoy, boss. Ang kape ng Ocean Mist ay talagang kakaiba. Kung kailangan mo, tawagan mo lang ako. Hoy, Binibini! Gusto mo ng kape? Gusto mo bang subukan ng Ocean Mist? well. Akala ko may pulubing gumapang dito. Tingnan mo kung sino ito. Ikaw na naman. Ito ang ating presidente ng klase noong high school, si Chloe. Tandaan ninyo siya, lahat? Narinig ko noong college. Nag-simp siya para sa isang trust fund baby at iniwan siya. At ngayon, sino ang sugar daddy na kanyang kinakapitan para lang makapasok sa lugar na ganito? Chloe, gold digger ka talaga. Salamat. Hindi iyon papuri. Vanessa, pagkatapos ng 3 buong taon, nahuhumaling ka pa rin sa buhay pag-ibig ko? Gusto mo bang ipa-sign up kita para sa membership? Kumuha ng taunang subscription sa lahat ng chismis ko? Bibigyan pa kita ng 20% discount. Gusto mo bang tawagan ko ang tatay ko at iba? Sige. Tigilan mo na ang pagdadala ng tatay mo sa lahat. Tandaan mo noong nagyabang ka noong high school at nahuli ang tatay mo dahil sa tax evasion? Sa isang anak na isang malaking kapahamakan tulad mo, Siguradong sobrang nahihiya siya. Puro ka kasinungalingan. Vanessa, ang buhay mo ay parang isang magarbong libro. Ginto sa labas, pero buksan mo. Puro blanco sa loob. Ikaw, hillbilly. Pakisabi mo sa akin ng ganyan? Ako? Ito. Hindi ba ito ang pamanang pulseras ng pamilya Sterling? Saan mo ito ninakaw? Hoy, kilala ko rin yang pulseras. Pamanang pamilya yan ng Sterling. Lagi itong ipinapasa sa manugang. Ingatan mo ang sinasabi mo. Anong ibig mong sabihin? Ninakaw. Binigay ito sa akin ng nobyo ko. Caleb Sterling. Kilala mo siya, di ba? Siya ang nagbigay nito sa akin. Anong ibig mong sabihin? Siya ang nobya ni Caleb. Oo, siya talaga iyon. Yung mga litrato mula sa mga headline ng tabloid. Tingnan mo. Abay. Ikaw, Chloe Carter. Ang taas ng pangarap mo, di ba? Nakuha mo pa ang loob ni Caleb? Ano? Kawawa ka naman. Huwag kang magyabang sa akin, Chloe Carter. Ang galing. Chloe Carter, paano mo nagawang sirain ang pamanang pulseras ng pamilya Sterling? Wala ka bang respeto kay matandang ginang Sterling? Napakamahal ng pulseras na iyon. Tingnan natin kung paano mo babayaran iyan. Hintayin mo na lang na kanselahin ni Caleb ang engagement. Boss, may problema sa baba. Sinira ni Binibining Carter ang pamanang pulseras na ibinigay sa kanya ni Caleb. Magagalit si matandang ginang Sterling.
Eksakto. Magkapares sila. Binigyan kanya ng isa at ang isa ay kay Caleb. Noon. Pero boss, ang intensyon niya ay ibigay mo ito sa magiging ginang sterling mo. Ibinabalik lang sa tamang may-ari. Mukhang kailangan kong pumasok at iligtas ang araw. Chloe, akala mo nakaahon ka na dahil nakabit ka kay Caleb? Sigurado ka na sa buhay mo? Makinig ka. Ang mga lumang pera na pamilya, todo sa disente. Hindi ka pa nga ganap na pamilya. Sinira mo na ang pamana nila. Hintayin mo lang. Palalayasin ka nila. Nakakaawa naman. Paano ka nakakain sa oras na ganito? Wala kang hiya. Sino ang walang hiya? Nandyan na naman siya. Ginoong Sterling. Bakit mo ako sinusundan? Desperado ka na ba? Ano ang ibig niyang sabihin? Ano ang relasyon nila? Mauna ka nga, may gagawin ako. Ito ay peke na ginawa ko kanina sa halagang 500 piso. 500 piso. Miss, dahil sa pagtulak mo, nasira na. Baga? Ha? Natakot ako na isuot ang totoo, kaya bumili ako ng peke. Akala mo maniniwala ako? Sinira mo ang totoong pulseras at gumawa ka ng kwento para takpan. Teka lang. Dahan-dahan lang. Luma na ito, baka masira. Ito ang totoo. Maganda. Nakatakas na naman siya. Ginamit mo ang pulseras ni matandang ginang Sterling para gumawa ng peke? Wala kang respeto kay matandang ginang Sterling. Tagapagmana, si Chloe Carter ay isa lang mapagpanggap na gold digger. Dapat mo siyang palayasin ngayon na. Ikaw? Ikaw ang nangungunang tagapagmana ng bilyonaryo? Sorpresa. Imposible. Akala ko siya ay isang ordinaryong trust fund baby. Paano siya naging nangungunang tagapagmana ng bilyonaryo? Hoy, tagapagmana. Si Chloe Carter ay sakim, palalo, at talagang walang awa. Sasabihin ko sa iyo, noong kolehiyo, siya ay isang ganap na simp para sa isang trust fund baby. Ang gusto lang niya ay ang pera niya. Vanessa, binabalaan kita. Tumigil ka sa pagsasalita. Ano? Natatakot ka bang ibunyag ko ang iyong mga sikreto? Hindi mo kayang harapin ang katotohanan? Hoy, tagapagmana, wala kang ideya kung ano ang babaeng ito. Para lang makuha ang kanyang mga kuko sa trust fund baby na iyon, nagpanggap siyang simp sa loob ng 4 na taon. At ang trust fund baby na iyon ay talagang naisip na si Chloe ay baliw na baliw sa kanya. Lahat iyon ay isang ganap na panloloko. Bini-bini. Dapat ko pong ipilit na huminto kayo ngayon din. Hindi ako titigil. Sisiguraduhin kong malaman ng lahat tungkol sa gold digger na ito. Ang perang ginamit niya para buksan ang lugar na ito, para makapasok sa iyong negosyo, lahat iyon ay galing sa kanyang murang panunukso. Tapos ka na ba? May idadagdag ka pa ba? Makinig kayo. Lahat. Kung lahat ng nasa paligid mo ay nagsasabi sa iyo na tumahimik, baka dapat tumahimik ka na lang. Ako. Iyon, lahat ng alam ko. Alam ng buong klase niya sa kolehiyo ang lahat tungkol diyan. Ang trust fund baby na iyon na sinasabi mong niloko niya sa loob ng 4 na taon. Ako yon. Ano? Sinabi ko sa iyo na tumigil ka, hindi ba? Binalaan ko siya. Sino ang nagbigay sa iyo ng lakas ng loob na pumunta sa aking teritoryo at magchismis tungkol sa akin? Tagapagmana? Ako. Nakarinig lang ako ng chismis. Hindi ko alam na ikaw pala. Ganyan ba ang pagpapalaki ng pamilya Vance? Sabi mo sa tatay mo na puntahan ako. Gusto kong sabihin sa akin ni Ginoong Vance, ng personal, kung gaano kahusay ang pagpapalaki niya sa anak niya. Pero totoo ang mga chismis tungkol kay Chloe. Alam mo rin iyan gaya ko. Ako. Tumutulong lang ako. Isang murang babaeng mang-aakit na tulad ni Chloe na pakakasalan si Caleb ay walang idudulot kundi gulo. Ang magiging manugang kong babae ay hindi para sa isang tagalabas na tulad mo para hatulan. Ginang Stel, Matandang ginang Sterling. Binibining Vance. Ang tatay mo, si Ginoong Vance, noong nakaraang taon, para sa lupain sa silangan, nagpadala ng 3 grupo ng tao upang maghatid ng mga regalo sa aking pintuan. Noong una, mga gintong bar lang. Noong pangalawa, mga antigo. Noong pangatlo, diretso siya sa mga bahagi ng kumpanya.
Kung hindi dahil sa maliit na pagkakaibigan na mayroon ako sa iyong lolo, hindi ko lang sana ibinalik ang kanyang mga regalo nang hindi ginalaw at pinabayaan siya ng ganun kadali. Ngunit ngayon, tila ang pagkakaibigang iyon ay tuluyan ng natapos. Matandang ginang Sterling, nagkamali ako. Alam kong talagang nagkamali ako. Julian, sa ganitong uri ng pag-uugali ng pamilya, sa tingin mo ba ay maaari pa tayong makisama sa kanila? Leon, ipaalam sa lahat ng departamento, epektibo ka agad, tapusin ang lahat ng pakikipagtulungan sa pamilya Vance. Gayon din, mag-ipon ng isa pang set ng mga materyales ng panunuhol ng pamilya Vance. Ipadala ito kung saan ito dapat. Ang aming pamilya Sterling ay hindi nagtatago para sa iba at hindi rin natin kaya kahit gusto natin. Binibining Vance, mangyaring umalis. Noong bata pa siya, isa siyang malaking kapahamakan sa kanyang pamilya. At ngayon, isa na lang siyang kapahamakan sa pangkalahatan. Ikaw si Chloe, tama? Chloe, hayaan mong ipakilala kita. Ito ang aking nanay. Ito. At iyan si Julian. Julian Sterling. Ano? Ang aking dating nobyo ay hindi lang isang nangungunang tagapagmana ng bilyonaryo, kundi pati na rin ang kapatid ng aking nobyo. Ika, 32 na episode. Kamusta? Ako, ang CEO ng Sterling Global. At siya ring Kuya ni Caleb. Ay naku, bakit nanginginig ang kamay mo? Nilalamig ka ba dahil manipis ang suot mo? Bilis, kunan mo siya ng jacket. Hindi na kailangan. Malamang, kinakabahan lang si Binibining Carter. Ito ang unang pagkakataon niya sa ganitong sitwasyon. Ay, walang iyon. Simpleng pagtitipon lang. Dapat kang pumunta rito para sa hapunan ng mas madalas. Sinabi sa akin ni Caleb na mahusay kang gumawa ng kape. Gusto kong matikman iyan minsan. Siyempre, Ginang Sterling. Julian, Ikaw ba ang kapatid ni Caleb? O ikaw ang tagapagmana? Caleb ko. Teka! Buffering ang utak ko. Uy, ayos ka lang ba? Diyos ko, bilis. Dalhin siya sa suite sa itaas para magpalit. Dito, Binibining Carter. Mga bobo mong binti, gumalaw, gumalaw. Binibining Carter, handa na ang iyong mga damit. Iiwan na kita. Ikaw ay isang nangungunang tagapagmana ng bilyonaryo. Nagulat ka ba? Ito ang nanay ko at iyan ang kapatid ko. Julian, Julian, nawawala ka ba sa iyong isip? Ako ang nobya ng kapatid mo. Kapana-panabi? Ano? Chloe Carter, wala akong pakialam kung kaninong nobya ka. Maari akong maging lihim mong kasintahan. Maari kitang bigyan ng mas maraming pera. Tao ka ba? Ikaw? 3 taon na ang nakalipas. Sinabi mong mahal mo ako. 3 taon makalipas, ikaw ay nobya ng kapatid ko. Chloe Carter, anong klaseng tao ka ba? Kung alam mo noon pa na ako ang nangungunang tagapagmana ng bilyonaryo na hinahanap mo, kung alam mong mabubuhay ko ang negosyo mo, 3 taon na ang nakalipas, Aalis ka pa rin ba? Gagawin ko ulit ito. Kahit alam ko na ikaw ang tagapagmana ngayon, hindi ako magsisisi na kinuha ko ang pera at umalis. Nagbayad ka. Umalis ako. Tapos na tayo. tapos na? Biro ba to? At ngayon, Chloe Carter, ano ang gusto mo ngayon? Para mailagay ang Ocean Mist sa Expo? Para magkaroon ng pagkilala sa industriya? Para sumikat ang brand mo?
Mambola ka sa akin. Mambola ka sa akin ngayon. Ang ocean mist mo, kasama ang lahat ng pera na gusto mo. Sabihin mo ang presyo mo. Babayaran ko, kahit ano ang hilingin mo. Ako, Julian, ay may mas maraming pera kaysa sa alam ko kung ano ang gagawin. Mas maraming kapangyarihan kaysa sa naisip mo. Hindi ba yan ang pinakagusto mo? Ha? Nabaliw ka na ba? Naririnig mo ba ang sinasabi mo? Nabaliw na ako. 3 taon na ang nakalipas, noong araw na nawala ka mula sa Jiangcheng, nabaliw ako. Hinanap kita sa loob ng 3 taon. Naghintay ako sa iyo ng 3 taon. Para lang malaman na naging nobya ng kapatid ko. Ako ang iyong sim. Ano ang ginagawa mo ngayon? Itong lover boy na persona? Hindi ko maintindihan. Kung sasabihin ko na may nakatagong agenda ako, maniniwala ka ba sa akin? Maniniwala sa ano? Maniniwala na ikaw. Sinampal mo ako ng pera sa harap ng lahat? Ginawa mo akong tanga? At para sa ikabubuti ko iyon? Julian, naniniwala ka ba talaga dyan? May singsing akong handa, alam mo ba? Boss, kakakuha lang ng balita. Tito Arthur at Tito Victor alam na nila tungkol kay Binibining Carter. Nagpadala na sila ng mga tao para pumasok sa graduation ceremony. Sabi ng seguridad, may isang taong nagtatanong tungkol kay Binibining Carter. Ang iyong lolo ay nasa ospital pa. Pangahas nila ito. Sumulat ka ng tseke para sa $1.5 milyong. Ngayon na, at ibigay mo sa akin. Ano? Sa araw ng graduation, mayroon akong sing-sing. Ang plano ko ay tuparin ang pangako at mag-propose. Chloe, sinabi mo sa akin na ang 4 na taon ay pag-arte lang, na ang lahat ay peke. Pero hindi ako. Totoo ako. Chloe, ako? Wala akong pakialam kung pera ko lang ang habol mo. Kung iyon ang kailangan. Ibibigay ko ang buong kayamanan ko para lang mabalik ka. Naniniwala ka ba? Sa akin? Julian, sa ngayon, ako pa rin ay ang nobya ng kapatid mo. Gusto kong magkaroon ng kaunting espasyo sa pagitan natin. Chloe. Kung lalayo ka ngayon, sumusumpa ako, hindi na makikita ang ocean mist sa anumang eksibisyon sa mundo. Alam mo ba ang pinakaayaw ko sa buhay na ito? Ang pinakaayaw ko ay ang mga taong nagmamalaki. Lalo na ikaw. Kung ako, si Chloe Carter, kailangan makipag-close sa tagapagmana para lang makakuha ng spot sa expo. Kung gayon, ang spot na iyon ay hindi sulit. Pagsisisihan mo ito. Ang pinakamalaking pagsisisi ko ay ang hindi paghingi sa iyo ng $1.5 milyong pa noong 3 taon na ang nakalipas. Inihanda ko na ang singsing. Balak kong mag-propose sa araw na iyon tulad ng ipinangako ko. Diyos ko, koronang hiyas ko. Walisan mo iyan. Chloe, mahigit kalahating taon kang nag-alala para sa tasang ito na nagkakahalagang 21 piso. Sinapian ka ba? Maya, may itatanong ako sa iyo. Kung niloko mo ang isang tao ng napakaraming pera, at isang araw sasabihin niya sa iyo hindi mo na kailangang bayaran, at bibigyan ka pa niya ng mas marami. Ano ang gagawin mo? Hihingin ko ang kanyang bank details. Chloe?
Kaya ang kuya ng nobyo mo ay ang dati mong nobyo na saka pa na isang nangungunang tagapagmana ng bilyonaryo. Wala siyang pakialam sa background mo. At ikaw ang tumanggi sa kanya. Ngayon siya ay nagbabanta na i-blacklist ka sa industriya? Mukhang mahirap nga iyon. Grabe naman. Ang ating Ocean Mist Beans. Wala silang pag-asa. Kumusta? Kumusta? Binibining Carter. Reviewer ako ng Coffee Expo. Sa bangkete noong Martes, nakatikim ako ng iyong mga sample ng Ocean Mist Beans. Nagustuhan ito ng mga hurado, kaya naaprubahan ang iyong pwesto sa Expo. Abangan mo ang iyong imbitasyon. Okay. Anong problema? Nangungulit na naman ba ang tagapagmana? Humihingi ng higit pa? Hindi, naaprubahan ang ating Ocean Mist Beans para sa Expo. Seryoso? Talaga? Caleb, siya ay isang biyaya. Kung hindi dahil sa kanya sa bangkete, hindi ako makakapamigay ng kahit anong sample. Dito sa Coffee Expo, mayroon kaming isang umuusbong na tatak. At ang tagapagtatag nito ay walang iba kundi si Chloe Carter, na nasa tabi ko. Kumusta sa lahat? Ako ang tagapagtatag ng Ocean Mist Coffee. Ang ganda niya talaga sa camera. Ginoong Sterling, natutuwa ako na sa wakas ay natulungan natin si Binibining Carter ngayon. Salamat sa iyo sa paghahanap ng direktor ng Expo at pagkuha ng pangalan ng Ocean Mist sa huling listahan ng pagsusuri na kapag-exhibit si Binibining Carter. Tungkol diyan, ako talaga ang tanging makakatulong sa kanya. Para sa Ocean Mist Beans na makita ng lahat sa pagkakataong ito, ay isang napakalaking suporta at paghihikayat. Ang taong iyon ay Siya ang nobyo ni Binibining Carter, alang-alang sa Diyos. Dapat siya ay nagpapasalamat sa iyo. Hindi ba? Pero, bakit hindi pa siya nagpapasalamat sa akin? Pagkatapos, kailangan mong ipaalam sa mga tao ang iyong ginawa, di ba? Ano yan? Kaya Ginoong Sterling, hindi ba nag-email ka sa akin dati, humihingi na mag-secure ng spot sa Expo para sa Ocean Mist Coffee? Pero nitong mga nakaraang araw, lahat kami ay nakikipag-usap sa telepono, kaya hindi ko ito napansin. Pero eto ang twist, Ginoong Sterling, ang Ocean Mist Coffee na ito, tingnan mo, talagang masarap ito. Ang isa sa aming mga tagasuri sumubok ng sample ng kanilang beans at pumasa ito sa proseso. Kaya ang Ocean Mist nakuha pa rin ang spot. Maaari kang mapanatag, Ginoong Sterling. Sige, sige. Pwede ka nang umalis. Kaagad po. Chloe, hindi ko lang talaga maintindihan na hinding-hindi kita matutulungan. So, ano sa tingin mo? Ito ang gamit pang laban? Hinalungkat ko ang internet para sa lahat ng gabay na nandyan. Kumonsulta sa 3 eksperto sa dating. Sumilip sa 5 grupo ng mga asawang tropeo. Mga grupo ng tagahanga, nag-aral araw at gabi para makuha ang esensyang ito. Kumusta, Binibini? Nandito ka ba? Para kumain? O para magluto? Mababaw. Caleb, hindi mo talaga maintindihan ang lohika dito. Ang mga mayayamang biyenan ay mahilig sa tradisyonal na may bahay. Kumusta? Kumusta masipag? Masigasig? Mabunga? Ngayon, ang pagiging mabunga ay wala sa aking kakayahan, ngunit kaya kong gumuhit ng magandang Kumusta? larawan. Pero mayroon kaming 8 katulong sa bahay. Bakit pa kailangan mag-abala sa lahat ng ito? Pero tungkol naman sa larawang iyan. Sige, iguhit mo na. Kumusta? Kapag nakilala natin ang nanay mo mamaya, hindi ba dapat tayo magdagdag ng ilang lambingan? Tulad ng paghawak ng kamay? Isang munting halik? Ganyan? Iyan ang magpapakita na parang totoo tayong mag-asawa. Ano ang sinusubukan mong gawin? Kumusta? Bakit sobrang kinakabahan? Strategic partners na tayo ngayon. At bestie, hindi mo nga gusto ang mga babae, kaya ang paghalik sa akin ay magiging tulad ng paghalik sa pirasong baboy na iyan na katatapos mo lang kunin sa Pride Hider. Purong physical na contact. Walang chemistry. Ngayon na inilatag mo iyan, sa palagay ko, kayang-kaya ko nang tanggapin iyan. Kumusta? Tara, mag-ensayo tayo ngayon.
Ano? Ano ang pakiramdam? Hindi naman masama. Ang bilis Kumusta? naman. Subukan mo na. Kailangan malumanay. Kailangan mabilis. Parang nagtatatak ng selyo. Kumusta? Ano ang pakiramdam? Maging tapat ka sa akin. Makakatulong ito para makuha natin ang mga detalye. Mabango talaga. At ano ito? Ito na pundasyon? Anong tatak iyon? Mukhang natural sa iyo? Di ba? Makinig. Uy, makinig. Ang galing ng produktong ito. Hindi tinatablan ng tubig, ng pawis, at ng pagkuskos. Ipadala ko sa iyo ang link. Caleb. Caleb, halika rito. Kailangan kitang kausapin. Pumasok ka muna sa loob. Julian, anong meron? Ito ba ay tungkol sa bagong ulat ng kumpanya? O may problema ba sa bahay? Sabihin mo. Ano sa tingin mo? Sa iyong opinyon, gaano kataas si Jesus? Chloe, mahal, nakita ko ang balita tungkol sa iyo. Mula teorya hanggang praktika, ha? Bata ka pa. Napakabata. Isang batang babae na tulad mo at nagsimula ka na ng sarili mong negosyo. Talagang kahanga-hanga. Sobra kayong bait. Ginang Sterling. Nakahanap ka na ba ng lugar para sa iyong kumpanya? Meron akong gusali sa financial center. Hindi ko pa napagdesisyonan kung ano ang gagawin dito. Gamitin mo na ito, huwag kang mahiya. Salamat, Ginang Sterling. Ginang Sterling pa rin ang tawag mo sa akin. Tawagin mo akong mama. Mama, Ganyan ang anak ko. Mas ayos yan. Umaasa ako sa iyo, mahal. Nabigyan mo ako ng isang malaki at malusog na apo na lalaki. ako na lalaki? Maaasahan mo yan. Magkakaroon ako ng 10. Napakagaling. Talagang napakagaling. Kung may plema ka sa lalamunan, iluwa mo na. Ug, bakit ka ba tumatapik? Nakakainis. Talaga naman. Nandito si Simon para makita ako. Nasa labas siya. Relax ka lang. Nandito ako para sa'yo. Ayos lang ang lahat, okay? Mama, pababayaan ko si Caleb na isama ako sa paglalakad. Pwede niya akong dalhin sa bakuran para tumingin ng mga bulaklak. Sige, sige. Handa na ang hapunan sa loob ng kalahating oras. Sige, kayong dalawa. Dumating na ang breakup settlement para sa Chasing the Bag in Both Lives 2.0. Hapunan sa 30 minuto. Walang kahit isang segundong huli. Kung hindi kanya makita doon, tiyak na hahanapin kanya. Kalimutan mo na ang mag-enjoy sa mga bulaklak. Hindi ka man lang makakakita ng damo. Talaga bang ikakasal ka? Linawin ko lang, kami ay isang contract couple. Walang anumang nararamdaman. Perahan lang, hindi dahil sa itsura. Alam ko. Mag-usap kayo. Babantayan ko kayo. 30 minuto, huwag kalimutan. Ikaw ay hindi dapat pumunta sa akin. Gusto mo ba talagang dayain ang lahat sa natitirang buhay mo? Ayaw ko niyan. Akala mo ba gusto ko ito? Alam nating dalawa kung ano ang ibig sabihin nito at kung ano ang gagawin nito sa iyo. Sinabi ko na sa iyo ng 1,000 beses, wala akong pakialam. Ayaw kong gawin mo itong hakbang dahil lang sa akin. Akala mo ba ayaw kong makasama ka? Gusto rin kitang makasama, hindi lang bilang isang aktor. Pero sino ang tatanggap doon? Ang settlement ng breakup ng tagapagmana kakadating lang.
Inamin ko na sa kanila ang lahat. At okay lang sa kanila. Kaya kita mo, hindi ito tungkol sa kung sino ang tatanggap. Tungkol ito na mayroon ng tumanggap. Siguro hindi marami. Siguro mabagal ang progreso. Pero nagbabago na ang mga bagay, Caleb. Ano bang ginagawa ng dalawang iyon doon? Namamangha sa mga bulaklak. Anong mga bulaklak? May mga bulaklak sa bakuran ko? Anong ginagawa mo? Nandito ka rin para mamangha sa mga bulaklak? Walang mga bulaklak sa hardin na ito. Huwag mong gambalain ang kanilang date. Umupo ka, upo. Titingnan ko ang pusa sa bakuran. Pusa? Anong pusa? Ang kakaiba ng batang ito. Gaano pa ba sila mag-uusap? Bakit ang pagbabantay ay mas nakaka-stress kaysa sa finals? Akala ko ba andito kayo para manood ng mga bulaklak? Ginoong Sterling, anong ginagawa mo dito? Oh, nanood lang ng mga bulaklak. Sinabi ni Caleb na pumunta siya para kunin ang pinakamagagandang bulaklak para sa akin. Sino ang kausap ni Caleb? Oh, yung matandang lalaki ng bulaklak. Yung matandang lalaki ng bulaklak? Kailan pa nagsuot ng dress pants at leather shoes ang mga nagtitinda ng bulaklak? Medyo malamig dito sa labas. Pumasok na tayo sa loob. Huh. Julian! Ay naku, ay naku, ay naku. Paano ko ito ipapaliwanag? Julian, mga lumang magkaibigan lang na nagkukwentuhan. Matagal na kaming hindi nagkita. Friendly hand-holding. Guys, hindi ba kayo makapagpigil? Kaya, ito ay isang friendly hug, ha? Kayo dalawa. Anong ginagawa nyo? Julian, Julian, huwag kang magalit. Taong 2026 na, Panginoon, mga bagay na ganito ay desisyon nila. Hindi sila dapat nakatali sa sinasabi ng iba. Kailangan mong maging mas bukas ang isip. At alam mo na pala mula pa noon? Teka, Jen, alam mo rin? Alam mo rin yon? Alam ko na mula pa noon. Ikaw, kailan mo yun nalaman? Nalaman ko yan noong high school pa. Kaya noong sinabi mong ikakasal ka, paulit-ulit kitang tinanong kung sigurado ka ba talaga dito. Akala ko lagi na ikaw, Chloe Carter, ay nalinlang sa kasal na ito. Kaya pala alam mo na mula pa noon. Chloe Carter, hindi ko pa kialam kung kaninong nobya ka. Pwede akong maging matalik na kaibigan mo. Kaya hindi naman siya ganap na walang moral. Sandali, hindi. Medyo gusot-gusot pa rin siya. Pasensya na, Julian. Si Chloe at ako ay contract couple. Wala kaming tunay na nararamdaman para sa isa't isa. Pero, Ginoong Sterling, nagdesisyon na kami na kahit ano pa sabihin ng mundo, tapos na kami sa mga kasinungalingan. Respeto ko ang desisyon mo. Titigil muna tayo sa pagsabi kay Mama sa ngayon. Kakausapin ko siya para sa'yo. salamat Julian. Kapag nalaman ni Mama, gagawa ako ng pampublikong paghingi ng tawad at ipapahayag na peke ang buong engagement na ito. Tapos, paano naman ang shop ko? Kapag nalaman ng nanay ko, ako'y hihingi ng tawad sa harap ng lahat at kanselahin ang peking engagement na ito. Teka, ano ang tungkol sa tindahan ko? Huwag kang mag-alala. Simula ngayon, lahat ng promosyon ng tindahan mo ay ako na ang bahala. Hindi na kailangan.
Lahat ng kailangan niya, ako na ang bahala. Linawin natin ito. Ito ang aking ex-girlfriend, si Chloe. At ang iyong magiging hipag. Huwag kang mag-imbento ng mga titulo para sa akin. Naghihintay pa rin ako sa pera mula sa hinahabol ang kayamanan sa dalawang buhay na Ginoong Sterling, kung gusto mong gawing pampubliko ang maliit na coffee shop na iyan, maaari akong mag-ayos ng pondo kaagad. Maaari rin akong bumili ng ilang internasyonal na parangal. Aalagaan namin ang promosyon. Pagkatapos ay kukunin ko lahat ng 5-star hotel para bumili ng Ocean Mist Beans. At saka pagkatapos ay paupuin siya sa isang magandang glass greenhouse na gawa sa pera at koneksyon. Naghihintay sa iba na sabihin sa kanya kung magkano ang halaga ng kanyang tindahan. Hintayin ang merkado na isang araw ay mapagtanto na ang bulaklak na ito ay hindi maaring lumaki ng mag-isa. Hindi niya kailangan ng alinman sa mga iyon. Ang kailangan ko lang ay isang detalyado, propesyonal at naisasagawang plano mula sa inyo. Sa planong ito, huwag banggitin ang anumang espesyal na shortcut na maibibigay ng Sterling Group. Tratuhin ito bilang isang ganap na hindi pamilyar, ngunit promising startup na sinusuri mo. Ano ang mga tunay nitong lakas? Ang mga totoong kahinaan nito? Kung ang founder ay nais umasa lamang sa sarili at sa merkado, ano ang pinakamahalagang kasanayan na kailangan niya? Ipadala sa akin ang plano kapag tapos na. Pagkatapos, ay kalimutan na ginawa mo ito. Naiintindihan, Ginoong Sterling. Ang ating Ginoong Sterling ay sa wakas ginagamit ang kanyang utak. Hindi ko alam kung sinong bastard ang naglabas ng balita na ang kasal mo kay Caleb ay peke. Tingnan mo kung gaano kabagal ang negosyo. Maaari kang tumakbo, ngunit hindi ka makapagtago. Bukod dito, balak na rin namin na ilantad ito. Ano? Ang kontrata ay para lamang sa 3 taon, hindi pang habang buhay. At bukod pa, ngayong si Caleb at ang kanyang nobyo ay nagkaliwanagan na, mas wala ng dahilan para ipagpatuloy ang pag-arte. Well, paano ang iyong tindahan? Ang tatak na pinaghirapan mong itayo. Magsisimula na lang ako mula sa wala. Parang hindi pa ako naging broke dati. Ahem. Ano ang dahilan ng pagbisitang ito, Ginoong Sterling? Isa ba itong panukala ng pagbili? Baka isang plano ng pagkabangkarote? O nandito ka ba para magbigay ng pera ng kawanggawa sa akin, Ginoong Sterling? Para makapagsimula ako mula sa wala? Julian, sa tingin mo ba talaga lahat ay maaring ayusin gamit ang pera? O pakinisin gamit ang kapangyarihan? Naniniwala ka ba talaga na ako, si Chloe Carter, ay nakaupo lang at naghihintay ng mga bigay ni Ginoong Sterling, nabubuhay sa iyong awa para lang mabuhay? Chloe, kailangan mo bang maging depensibo sa bawat pagkakataon? Julian, hayaan mo akong sabihin sa iyo ng diretsyo. Kahit na ang Ocean Mist ay bumagsak, maaari tayong bumangon at magsimulang muli. Ngunit ako, si Chloe Carter, ay hindi iyong pag-aari, ni ako ay isang kasangkapan para ipakita mo ang iyong autoridad o pawiin ang iyong sariling pagkakasala. Ganun ba talaga ako kapuot-puot sa'yo? Isang beses ko pa itong itatanong. Ngayong alam mo na ang katotohanan sa lahat? Sabihin mo sa akin, ang totoo. Sa loob ng 4 na taong iyon, minahal mo ba talaga ako? Naiintindihan ko. Hoy! Ginoong Sterling! Ginoong Sterling! Binibining Carter, maaari bang tingnan mo man lang ito? Nagpuyat si Ginoong Sterling, buong gabi ginagawa itong brand proposal para sa'yo. Binibining Carter, Ginoong Sterling. Hindi siya nagpapabor sa'yo. Alam niyang hindi ka naghahanap ng shortcut, kundi isang landas.
Isang tunay na landas na talagang maaari mong tahakin. Gusto lang niyang ang landas na iyon ay maging mas malinaw para sa'yo. Chloe? Baka dapat mo lang tingnan. Chloe, maaring mahirap ang landas na ito. Pero, nandito ka para sa mahabang panahon. Huwag kang matakot. Chloe, sinasabi mo ba yan dahil galit ka? O wala ka talagang nararamdaman? 4 na taon? Huh? Sapat na yan para makipagbonding sa aso. Mayroon. Lahat ng oras na magkasama tayo, Hindi lang ako. ang nagsim sa buong panahon. Sa totoo lang, Julian, Trinato rin ako ng maayos. Talagang ginawa niya. Tama. kaya mahal ka ni Julian, di ba? Hindi yon. Maya, hindi mo maintindihan. Alam mo ba? Sa nakaraang buhay mo, sinira ka niya ng lubusan. Nakaraang buhay? Ano bang sinasabi mo? Ano? Nakaraang buhay. Nakaraang buhay? Nagkaroon ka rin ng pangalawang pagkakataon sa buhay? Hindi mo talaga kailangan. Para sa pagligtas ng buhay ko, sa araw ng pagtatapos, bibigyan kita ng 10 milyong dolyar. Oh, hindi mo dapat ginawa. Huwag kang mag-alala, kaibigan. Dahil ako ay isang tao na pinahahalagahan ang katapatan higit sa lahat. Sisiguraduhin kong maayos siyang aalagaan at magiging maayos siya. Chloe, buong buhay nating walang-wala tayo. Sa wakas, mabubuhay tayo ng magandang buhay. Hindi, Maya. Tumigil ka. Diyos ko, pareho tayo. Talagang mahal ka ni Julian. Chloe? Dahil pareho kayong may gusto sa isa't isa, huwag mong hayaang mawala ang pagkakataong ito. Julian! Julian! Gising! Huwag mo akong takutin. Julian! Bakit nakatayo ka lang diyan? Tawagan mo ang ambulansya. Ngayon na. Julian! Pakiusap, huwag mo akong takutin ng ganito. Manatili ka sa akin. Huwag kang matulog. Gising! Hindi ganyan dapat ang script. Hindi sinabi sa akin ni Leon. Na kapag nagpapanggap tayo ng aksidente, lilitaw si Chloe. Ano ang gagawin natin ngayon? Dapat ba akong magmulat ng mata o manatiling nakapikit? Mahal kita. Julian, pakiusap. Gising. Ako. Gising! Iyon ay magsasampa ng maling ulat. Tinawagan mo ba sila o hindi? Natawagan mo na ba ang ambulansya? Ginagawa ko na. Tatawag ako ngayon din. Paano nangyari na naaksidente ang boss mo? At wala man lang patak ng dugo? Bastard! Nagpanggap ka ng aksidente para lang lokohin ako. Pasensya na. Mali ako. Gusto ko lang malaman kung talagang mag-aalala ka sa akin, kung masaktan ako. Alam mo ba kung gaano ako natakot kanina? Kaya lahat ng sinabi mo, totoo ba? Hindi totoo. Siya? Totoo. May partner ka rin ba? Nasa labas lang siya. Nasa labas?
Bakit hindi mo siya inanyayahan sa loob? Napakawalang galang na iwan siya doon. Mama, sa totoo lang, may sasabihin ako. Lahat ay magandang balita. Julian, bilisan mo at anyayahan siya sa loob. Oh, nandito si Chloe. Oh, kahanga-hanga. Ha? Julian? Bakit hindi pa pumapasok ang girlfriend mo? Siya. Dalawang anak? Isang asawa? Mama, alam ko malamang galit ka. Pasensya na talaga sa mahabang panahon na nagsinungaling kami sa'yo. Pero, Ngayon naiintindihan ko na. Kaya hindi ka pala galit kanina. Nag-buffering ka lang pala. Chloe, Pinatay mo ako sa takot. wala akong pakialam kung kaninong manugang siya dati. Ang mahalaga, akin na siya ngayon. Mama, ako naman? Wala ka bang partner? Isama mo na lang sa dinner. Pero, lalaki siya. Lalaki. Kumakain din naman ang mga lalaki, 'di ba? 'Di ba? Ano ang tinitingnan mo? Iniisip ko kung mag-public ako, ilang pelikula ang kailangan kong gawin para mabayaran ang penalty. Kinausap ko na ang boss. Hindi pa siya nag-cast ng lead para sa art house film niya. Mataas ang tingin niya sa'yo. Pero paano kung mag-public talaga ako? Papayag pa kaya ang boss? Susubukan ko siyang kumbinsihin. Ang pinaka-importante sa boss ay authenticity at acting chops. Ibig kong sabihin. Sa tingin mo kaya ko? Bakit hindi? Wala nang aasa sa cloud. Sa acting chops tayo mananalo, di ba? Si Ginang Sterling ang nagpabili nito. Sabi niya, dapat kumain ka muna bago magtrabaho. Nagpabili si Ginoong Sterling ng mensahe. Kung may mahanap kang magandang script na nangangailangan ng pondo, ipaalam mo sa amin. Naghahanap ang grupo ng ilalagay na pera sa mga cultural projects. Nilinaw ni Ginoong Sterling, puro negosyo lang. Sabihin mo kay Julian, salamat. Sige, gagawin ko. Habol sa pera sa parehong buhay at ang mga biyaya ay pumasok sa account ko. Ng aking mga tagahanga, mga kaibigang nagmamalasakit sa akin at ang aking pamilya, kailangan kong ipaliwanag ito. Inamin niya lang. Diretso lang. Ang presyon mula sa mga tagahanga at opinyon ng publiko. Talaga akong nag-aalala sa kanyang karera sa industriya ng aliwan. At nirerespeto ko iyon. sarili niyang desisyon iyon. Ang pagsisinungaling ay may kapalit. Sa pinakamasamang sitwasyon, pwede siyang bumalik at manahin ang yaman ng pamilya. Kayong mga mayayaman ay laging may alternatibong plano. Ang simple at payak. Ang practical. Sa pagkakataong ito, ibinabalik ko sa iyo ang lahat. Kasama ang 3 taong nawala sa akin, lahat ng aking kayabangan at mga kawalan ng tiwala sa sarili. At ang aking mga damdaming hindi nagbago. Ibinabalik ko lahat sa iyo. Sa pagkakataong ito, walang tseke, walang kontrata. Gagawin mo ba? Pakasalan ako? Oh.
Habol sa pera sa dalawang buhay.